Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Boy AC Garage content at isang circulation at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay patungkol na naman sa isang paandar na naman ni Boy AC Garage o Jamil del Mundo sa totoong buhay. Sa patungkol dito, ang balita ko rito mga ka-plastic is may fake booking daw na nagbabay mga ikino-content recently nito ni Kupal AC Garage. Fake booking daw. So paano naging fake booking? Tingnan natin kung totoong fake booking ang lumalabas. Kasi parang ang senaryo dito yung para tungkol kay Norman Mangusin. Ito yung patungkol kay Boy Dila na kung saan may mga may mga nakakaalam ng address kay Boy Dila, kay Norman Mangusin. Tapos nagpe-fake booking itong mga bashers ni Boy AC The Garage. Then sunod-sunod siyang pinaulanan ng mga fake booking. So panoorin natin kung gaano katotoo ito. Pero bago ang lahat, lumang iba, tingnan po natin yung kanyang mga recent videos niya na nag-public apology daw. Itong hinayupak na to patungkol dun sa ininsulto niyang mekaniko na eksperto na question niya yung pagiging expertise ng tao. So panoorin natin. Sige, play mo na. So yan mga boss, bali Play mo magandang na. umaga nga pala po sa inyong lahat. Bali nga po pala gusto ko lang pong humingi ng pasensya sa lahat. Lalo doon sa naging asal ko kay tatay, pasensya na po. Hindi ko rin naman po kagustuhan yung nangyari. So binidyoan at pinost ko lang po din yun para for safety lang din namin syempre mga boss. Pagdating kasi dito ano ba yun, parang medyo na ano pa, di ba nyor, nagagalit. Pero yun mga boss, humingi po ako ng pasensya. Sorry po sa lahat ng na yung pinakita ko asal mga boss, di ko rin po talaga kagustuhan yung nangyari na yun. Sinungaling talaga tong nilalang na ito. Hindi naman magagalit yung mekanikong nakausap niya. Hindi dahil binabara niya at lagi niyang tinatanong yung kung gaano katagal na siya mekaniko, kung bakit siya kasama ng kliyente niya. Diba, dami niyang pa-insultong ginawa niya sa tao kaya umabot sa puntong ganyan. Kupal talaga tong si AC Garage, no? Tapos parang binabaligtad pa niya yung sitwasyon na parang may kasalanan pa yung mekaniko. Siya nga itong panay bara ng bara sa mga opinyon ng tao. Nagpapaliwanag yung mekaniko. Ito naman, bara ng bara. Tapos ngayon, nanghihingi ka ng tawad sa mga bashers. So, hindi ka dapat manghingi ng... Ito kasi ang paulit-ulit kong sinasabi sa mga ibang vlogger, mga ka-plastic, na hindi mo kailangan maghingi ng tawad sa mga bashers mo. Humingi ka ng tawad sa taong tinarantado mo, hindi sa mga bashers. Dahil una sa lahat, sino yung primary na pinahiya mo sa iyong sa recent content mo? Di ba yung mekaniko? Ba't ka hihingi ng tawad sa mga bashers? Ay wala namang ginawa. Na-buisit lang sa'yo, naasar lang sa'yo yung mga bashers mo. Pero hindi yun nangangahulugan na may kasalanan ka sa mga bashers mo. May kasalanan ka sa mekanikong ininsulto mo. Hindi lang yun yung ininsulto mo, kundi 3 higit pa na mekaniko ang yung ininsulto. Na lagi mo kine-question kung may sarili ba silang shop o gaano katagal ba sila sa pagme-mekaniko, di ba, bla bla bla, kung ano-ano ng mga pinagsasasabi niya. Hanggang sa binabara na niya dahil ayaw niya kasing napapahiya siya sa sarili niyang video. Tapos hihingi ka ng tawad sa bashers. Tanga. Hindi naman sa bashers ka dapat manghingi ng tawad Dapat manghingi ka ng tawad dun sa taong tinarantado mo. Na question mo na hindi nagmamarunong daw o hindi naman daw mekaniko yung taong tinira niya, 'di ba?
ininsulto niya ng harap-harapan. Ayun, humingi rin naman po pala ako sa mga ng pasensya sa mga mekaniko na na parang na-degrade daw sila, gano'n. Pasensya na po. Na-degrade Ayun, daw mga sila. boss, bali po sa mga gusto po Talagang walang ano. sa garahe. Waste lang po ninyo. Pin location nyo lang, waste lock. Boy AC New Garage General Trias Cavite, mga boss. Ulitin ko lang po ulit. Pasensya na po sa napakita ko pong pag-aasal. Pasensya na po talaga. Sorry po sa lahat ng mga tingin na ako yung masamang tao. Hindi po ako masamang tao, mga bossing. Ako po yung mabait talaga. Pasensya na po sa lahat. So yun, mga boss. Bali, papakita ko nga po pala sa inyo lahat ng mga available wheels pa po natin dito sa garahe. Bali, eto, mabilisan lang. Ford Escape, mga boss, na 2012 model, automatic transmission, ice cold aircon po, mga bossing ko. Pwede nyo na puntahan dito sa garahe. Bibigay ko na lang po ng 220,000. Negotiable pa po tayo dito, mga boss. So pwede nyo na pupuntahan Sayang lang ang 220,000 po, taragis yan. Mga ilang araw lang kakarag-karag na. sa garahe, napakadali natin kausap. Tapos ito nga po pala yung pinareserve sa atin ni Bossing ko na Toyota Revo. Ilang beses ko mabibigyan na Reserve bago mga ang boss, pasira pasensya na po sa lahat ng mga naunahan. Tapos ito nga po pala yung ating Ford Fiesta, mga bossing ko, na 2011 model. Napakasariwa na itong mga boss. Manual transmission, registered, ice cold aircon, mga boss. So bagong palit na ito. Ang inabot sa atin dito, dineliver ni paring Mark, is dineclare naman sa niya sa atin coil. So pinapalitan ko na ng coil. Okay na itong mga boss. 2011 model. Bigay ko na lang ng 165,000. Negotiable pa, mga boss. Na naman, Tapos itong Honda Civic 165k. Bigote, mga boss. Ang may-ari po na ito is yung tiga Batangas nyo, no? Diniliver natin ito, Lipa, Batangas, tapos nadala na raw nila to sa ba nila nadala to nyo? Anong tanong mo kaya, Lan? Nagitaan yata. Sambali. Bisita Iglesia ba yun? Oo. Layo yun. Oh. Ayan. So, automatic transmission, mga boss. Nakamags nga pala ito, ice cold aircon. Pwede mo na puntahan dito sa garahe. So, ayun, 165 negotiable, mga boss. Pwede mo na puntahan sa garahe. Tapos, ito nga po pala yung ating Ford Everest, mga boss, na 2007 model. May conduction sticker, harap likod, 7-seater. Diesel engine, automatic transmission, mga boss. So, puntahan mo na dito. Bigay na lang natin ng 318 negotiable, 318 negotiable pa tayo dyan, mga boss. Tapos itong Mitsubishi Lancer CDI automatic transmission, 158 negotiable. Then itong ating Mitsubishi Montero, mga boss, na 2009 model, GLS SE Limited, 2009 model, 4x4. Bibigay ko na lang, mga boss, ng 458,000 negotiable. Puntahan mo na dito sa garage. Napakadali nating kausap. Tapos, kalbo. Geng. Then, nandirito pa rin nga po pala itong ating Toyota Vios na G Variant automatic transmission, ice cold aircon, mga boss. So, presentable paint, complete papers, good running condition, good shifting, walang delay. Ice cold aircon yan, mga bossing ko. Pwede mo na puntahan dito sa garahe. Ibigay ko na lang ng 195,000 negotiable, mga boss. Meron ka ng G Variant digital ang gauge. Tapos itong ating Honda Civic SR body, mga boss, na automatic transmission, ice cold aircon. Bibigay na lang natin ng 210 negotiable pa, mga boss. Loaded na yan, carbon lodi. Yan, okay naman. Ayan, puro na siya ganun. Kaya kung mapapansin mo sa audience retention niya, naghinto na po sa 2-minute video. Nakaka-plastic, so ibig sabihin wala nang interest sa mga binibenta niyang mga sasakyan, no? Sobrang platted na yung kanyang retention dito sa bandang 4 minute and above. Diba? So basahin na lang natin yung comment. Sino po yung mga nakasubscribe? Subscribe ba yan? Parang report yan eh. Actually, ang dami nag-i-screenshot ng report ni pero hindi pa rin nare-report. Ito, mayroon pa nga nag-screenshot about kay Jenny Corpus na magpapile ng case.
o magsusumbong kay Tulpo. Diba? Para sa hustisya ng isang ekspertong mekaniko. Ito yung buy and sell na pag sumadya ka sa shop tas nakita mo may kasama kang mekaniko, tila ang sama-sama ng loob pag checking unit. Totoo yun. Mabubuko kasi siya. Sabi ni John Valderrama, boss baka may available ka pa na unit yung bumubulwak. Bibilin ko, papakapitan ko ng talaba sa Cavite para may pakit. Pamparami ng talaba, no? Ayan, report na naman. Dami yun nagsasend ng report sa kanya pero unfortunately, hindi na di-delete yung kanyang ano. Kasi nga si Meta, mahilig yan sa mga tarantadong vlogger eh. Hindi niya basta-basta buburahin yan, kumikita si Meta sa kanya eh. Sabi ni Gerald, wag na kasing bumili ng segunda mano, walang mabuti may dudulot yan. Payong totoo lang po tayo. Kung gusto mo magkasasakyan, mag-ipon ka, bumili ng brand new. Nako, ang brand new kasi niyan mostly 1 million. 1 million enough. Kaya hindi rin pwede. Hindi pasado. So yun. Ito yung usapan dito sa adventure. Update to Ito po yung adventure. update to sa adventure na hindi niya ginawa ng paraan. Parang nag-end up na lang po sa wala. Panoorin natin. Ito po yung adventure. Tanggal po namin yung baklas na po yung head. Tapos paparesor face. Tapos papalitan po ng gasket. Ito po yung adventure. Ayusin na nga yan eh. Sa pagkakaalam ng yung nag-viral na yon, yung adventure na berde, may nag-post na isang netizens base sa post ni Mark Jason Warla Codahewa. Ang sabi dito, kupal yan boss, sa aming galing yung unit na adventure na yan. Napasukan kami ng bomba na bili namin ng seller ng 150,000. Di na namin pinagawa tapos inawitan niya ni Agil na 90k kuhain tapos kaya daw ng mekaniko niya. Puta binenta pala ng hindi pinagawa yung cylinder head. Magkapera lang. Ulol yan, hayop na yan, Agil del Mundo na yan. Mapagsamantala. So, nangangahulugan dito sa post na ito. Itong adventures na color green na nag-viral sa social media ay galing pala ito sa mismong may-ari ng segunda mano na sasakyan. Which is nabili niya ng 150,000 yan. Ngayon, inawitan daw pala ni Algil to ng 90,000 para kuhain sa kanya. Para pagawa daw sa mekaniko niya. Pero unfortunately, hindi niya ginawa yun. Ang ginawa niya, binili niya ng 90,000 tapos binenta naman niya dun sa lalaki na uto-uto sa halagang 165,000. So tumubo lang naman siya ng 75,000 pesos para dito sa papaog-paog na adventure na berde. So nangangahulugan, lahat ng ibinibili ni AC Garage sa ibang tao na second hand na sasakyan na papaog-paog sa kahit anong uri man niya na sasakyan, ay binebenta niya to ng mas doble pa na halaga. So, lupit, di ba? Parang mostly halos doble. Kasi 90,000 niya nabili, pero ibebenta niya sa ibang tao 165. So, 75,000 ang kanyang tubo. Magaling kang kupal ka. Kumbaga, yung parang nangyayari sa bahay, di ba? Isinanla mo na yung bahay lupa mo sa iba, tapos yung nagbenta, meron na palang bidder yon, meron na palang nagbenta. Tapos binenta mo pa sa ibang tao. So nangyayari, dalawang buyer na po yung bumili sa isang bahay. Kumbaga na double buyer. Double selling.
Diba? Biro nga ng mga netizens ganito. Tamang circulation daw. Ganito dapat yung circulation na sinasabi mo. Sabog niya. Diba? Nakakatawa. So, ito. Panoorin naman natin mga kaplastik yung tungkol dito sa mga report ng mga netizens about kay ano. So, sabi nga dito ng isang anonymous post ng isang group page, hindi ata effective by. So, ito yung naka-quote unquote sa kanyang message. We didn't remove the page. We use combination of technology and human reviewer to process, report, and identify content that goes against our community standards. So, nangangahulugan wala daw siyang nilabag. Kaya hindi nila ma-remove yung page, mga ka-plastic. So, yun. Bandang Saturday pa nga siya nag-report eh. Then, binigyan na siya ng reply kahapon lamang. So, unfortunately, hindi niya binura. So, bakit nga ba hindi nabubura ang basta-basta ang isang page ng isang content creator? Simple lang. Ang nagre-review niyan, technically, hindi siya human review eh. Kung meron man yung human review, pero hindi naman niya maintindihan kung ano yung mali dun. So, hindi siguro counted doon yung binabash mo siya sa social media. Hindi rin siguro counted yung personally na nang i-scam ka sa tao. Then, walang point of view doon. Kaya siguro umabot sa punto na kahit na mag-report ka sa channel niya, ay hindi talaga siya basta-basta mabubura. Tsaka pangalawa kasi mga ka-plastic, kumikita na si Meta dito kay Sigaraj eh. So bakit niya kailangan burahin yung content niya o birahin yung kanyang page kung mostly mas kumikita nga si Facebook sa kanya. 'Di ba? Parang political lang nangyayari. Nagkakaroon ng palakasan sa social media. Pero pag mga small vlogger yan, halata talagang durog ka dyan. So yun. Tingnan natin to. Alam mo, darating ang oras mo, wag mo lokohin na dapat ginawa mo, binalik mo ang pera nila. Tapos ikaw pa nag-post ng kasiraan mo pa hindi ka nadala. Ma'am, CMG Garage. O nga pala, na-prank to. Hindi pala yan. CJM Garage to. Napagkamaling si CAC Garage. Wawa sa'yo. Eto, tingnan natin to. Sabi dito sa post ni Edgar post comment niya. Yan tama, sana Brad, sana kinausap niya ako ng maayos, hindi wala siya sa ayos. Ito yung pangalan ng mekaniko na nagba-viral. Nagngangalang Edgar Corpus. Yan. Bilib ako tayo sa pasensya nyo. Grabe mga viewers ngayon, hindi lang nagko-comment sa video kundi nagpi-PM pa para sabihan ka na hindi ka maganda. Hindi maganda, upgraded na. Rage baiting si Boys Sikor. Nakakatakot yung bumili ka ng second hand kay Boy Bulwak. Ayan. Ito si Edgar Corpus, mga ka-plastic. Yan yung nagba-viral. Na ngayon ay yung anak niyang babae ay magsasampa ng reklamo kay Rapi Tulfo in action. So wala pa tayong feedback kung talagang natuloy yung pagsampa niya ng reklamo o lumapit siya o nag-walk-in siya sa Rapi Tulfo. Kasi nga wala pa siyang So, yun. Edgar Corpus pala ang pangalan niya dito, no? So, yun. At dahil dyan, napansin siya ni Taragis. Ay, no, tama, ni Taragis.
Mukhang may bago na naman siyang laruan na gusto niyang i-content para sa kanyang takoyaki. O, di ba? Tingnan natin kung magsi-circulate ang bunganga ni AC Garage dito sa Takoyaki Challenge. Sana nga pag natuloy man nito, baka lagyan niya ng sandamakmak na sili yung takoyaki. Tapos huwag niyang painumin ng tubig. Painumin niya ng tubig pero mainit. Yung bagong kulo. Diba? Talagang magsisirculate yan. At dahil dyan mga kaplastik, hindi lang si Taragis ang nakapansin sa kanya. Bagamat ang mga ating mainstream media na TV5 ay napansin na rin po ang mga ganitong modus o modus operandi ng isang seller ng isang second hand na sasakyan na kung saan punong-puno ng scam itong mga ganitong bagay. So panoorin natin to. Ang handa sa sasakyan. Pero bago bumili, alamin muna raw dapat ang tingnan para masigurong in good running condition ang napupusuang sikot. Para bigyan ng mukhang balita ang mobile drone Ivan Tarinque. Masarap mag-road trip basta't nasa kondisyon ng sasakyan. Paano kung kakabiling pa lang ng second hand na auto, pumupugak na agad? Ano nga ba ang dapat tignan bago bumili niyan para iwas aberya? Boss, kahit dali natin bagay, tingnan natin kung mag-overheat sama pa ako. Sa viral video nito, nakasagutan ng isang second hand car dealer ang isang mekaniko na nilapitan ng isang buyer ng sasakyan. May issue raw kasi sa radiator ng nabili niyang AUV. May bumubulwak kasing tubig kapag nire-revolusyon. Boss, talagang tato, sige pag niremove. Oh, circulation of the soul! Sa isang Facebook post, sinabi ng dealer na parte na raw ng pagnenegosyo ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang panig. Kasama naman talaga sa negosyo ang ganyang mga sistema. So, At ganun dito, Rapi STV ang pangalan niya. Hindi naman ako pagkakamali, hindi naman tayo perfecto. Tapos, kayo na bahala musga sa akin. Ipinasilip ko rin sa ibang mekaniko ang nag-viral na video. Ayon sa kanya, hindi normal na tumatalsik ang lamang ulan o tubig ng radiator. Maraming posible raw na dahilan kung bakit sumirit ang laman ng radiator sa nasabing video, gaya ng damage sa cylinder head gasket o maaaring may sira na sa cooling system ng sasakyan. Kaya payo na eksperto, magdala ng trusted mechanic sa tuwing titingin o nagbabalak bumili ng second hand na sasakyan para iwas sakit sa ulo. Ang mas the best ngayon is yung magsama ng knowledgeable na tao na magtitingin sa sasakyan or technician. May marami naman second hand na in good running condition. Paalala din ng isang abogado, siguraduhin may kasulatan o kontrata ang magiging transaksyon sa pagbili ng second hand na gamit. Para sakaling pumalya ang bibiling sasakyan na sinabing nasa magandang kondisyon, may panghahawakan ng buyer. Kahit sa text, naghanda Ayun. sa sasakyan. Kaya nga na sinabi ng mga media, halos isa lang ang ating opinion na kapag kayo mamumundar ng second hand na sasakyan ay magsama kayo ng eksperto na mekaniko. Nang sa gayon na hindi po kayo mabudol mga kaplastik. Talagang kawawa kayo rin na mawawalan dahil kayo rin naman ng may pera. Pero mo magbibitaw ka ng 165,000 and up ng ganun-ganun lang. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga mga kaplastik ay kailangan meron kayong kontrata o kasulatan na nagpapatunay na meron kayong kasunduan na kung saan ay need yun yung pagkasunduan yung mga ganung bagay at hindi umabot sa punto na nagkaka-argumentuhan na kayo ng hindi maganda. Dahil verbalan lang kasi yung usapan walang concrete na pananalita tungkol doon. So kailangan nyo rin talagang pasulatan, kontrata. At isa pa, mga kaplastik, kailangan mayroong warranty ang mga bawat binibili nating sasakyan. Siyempre pag halimbawa di naman all the time na good condition yan Darating sa point talagang masisira at masisira yan in the next 7 days. Kasi hindi naman lalabas ang sakit niyan sa loob lang ng minuto lang Lalabas na ang sakit niyan mga 7 days, yun na. Doon na magkakaproblema. So, you need to check
na kailangan you need to summon with the expert na mechanic, kahit sino, basta yung may marunong bumasa ng mga engine, radiator o gasket, kung ano pa mga tinatawag dyan sa mga parts ng mga sasakyan. Kasi yan ang mostly na kailangan kapag tayo namumundar ng isang bagay, di ba? Paulit-ulit kong sinasabi ito sa recent content ko. Kailangan talaga pag namumundar kayo, i-review nyo muna yung mga page, i-review nyo muna yung mga seller, kung talaga maganda ang feedback nila, may mga goods silang mga ginagawa, customer service, di ba? Higit sa lahat, kailangan nyo malaman. Kapag may isang nag-comment dyan, kahit isang tao lang na mag-comment ng hindi maganda tungkol dyan sa kanyang mga selling o sa mga kanilang tindahan, ay doon ka na magduda. Maaring yung maraming feedback na goods na sinasabi nila ay mga trolls niya. Tapos meron nagpatotoo na isang tao lang na hindi magandang mamili dyan sa tindahan na yan dahil may mga some point na defective at poor customer service, di ba? So ganun lang, napakasimple lang naman eh. Kasi ang sasakyan nandyan lang naman yan, hindi naman yan mauubos. Madali lang naman maghanap ng mga pinapangarap na sasakyan eh. Kung wala man dun yung pinapangarap mo sa sasakyan, marami mga second hand na iba pa. 'Di ba? Na pwedeng hanapan ng ganun na kagaya nun. Pero wag kayong maging mapusok sa isang bagay na alam mong ikaw rin ang mawawalan, 'di ba? So magtungo naman tayo sa mga fake booking, mga kaplastik na sinasabi ni Kupal Agil del Mundo. So, panoorin natin tong unang fake booking daw. Balik natin. Kuna mo muna siya. Dito kaya mga bossing, pakita mo si boss. Kaya may dumating na order. Wala naman tayong na-order mga boss. So, double check natin. Patay naman yung sound. Tayo mo daw sounds. Ano na nga dyan boss address? Manuela Street, AC Garage. Ayan mga bossing ko ha, bali wala kami order. Bali dito ng address boss. Try mo nga tawagin yung number. Hindi na tatawagan eh, unattended eh. Patay ka. Ayan ang mga bossing naman. Baka yung mga basher to eh. Wait nga lang mo. Eto gagawin natin. Alam mo, sabihin ko dito sa vlog. Bobo ka. Maawa naman kayo sa mga rider, mga bossing ko. Katulad Yan, halat-halatang parang scripted nga talaga eh. Pero isipin mo, hindi mo alam kung paano mo sasabihin. Hindi man lang ginamitan ng logic. Alam mong fake booking, ano ba dapat mo sabihin? Ba't kaya hihingi pa ng ibang opinion sa ibang tao? Eh, nasabi ko, anong sabi niya? Anong dapat niyang gawin? Sabi ko, bobo ko. Kaya hindi niya alam ang sasabihin niya. Kingin ng taon to. eto gagawin natin. Alam mo, sabihin ko dito sa vlog. Na bobo ka nga eh. Maawa naman kayo sa mga rider, mga bossing ko. Katulad niyan, tinan mo, kung di ko babayaran yan, walang anong mangyayari diyan kay bossing. Oo nga. Kung may mga bossing ko, kung may galit kayo sa akin, huwag nyo na idamay yung mga rider ha. Oo. Kasi hindi maganda yan mga boss. Ito yung magsasabi lang ako sa inyo, kung gusto nyo akong i-hate or gusto nyo akong i-bash, mag-comment na lang kayo dyan sa comment section. Ako na lang. Kasi ito, naghahanap buhay ito eh. Hindi nyo, tinan mo, kung sakaling hindi... Boss, tagalin mga helmet mo boss. Sige, para ano. Pa naman. Ang dami. Hindi boss, para lang din for awareness mga boss. Yung mga may galit sa akin diyan or mga nag-hate or yung mga basher ko diyan. Naawa ka sa rider na na-fake booking. Na hindi mo man lang pinasilong dyan sa pinagsisilungan mo ngayon. 'Di ba? Umuulan yan that time ha. Toy, take note, umuulan yan. Naririnig sa video yung tulo ng patak ng ulan. Tulo na, patak ng ulan pa. Diba? Dinig na dinig sa video eh.
Tapos hindi man lang niya, uy, halika dito, tumabi ka dito sa akin, oh. Umuulan dyan. Tanga eh. Hindi ko alam kung script. Sabi kasi, mamaya, tingnan natin kung scripted o hindi. Mga boss, please lang, huwag kayong mag-ano ng ganito. Kasi hindi biro yan, no? Katulad yan, pag hindi ko binayaran yan kay boss, puta ka na si bossing mag-aaba. Anong gagawin mo dyan, boss, kapag hindi ko binayaran yan? RTV to, pwede pa ako masuspend. Mga bossing naman, please lang, oh. Huwag nyo naman kami tarantaduhin ng ganito. Anong ano dyan, boss, address? Ito basahin nyo na lang. Manuela Street AC Garage, Dasmariñas, Cavite to, boss eh. Opo. Pero Dasma talaga ito sa akin ng Dasma. Kung gusto nyo, kunin yung number. Hanapin nyo sa Gcash kung may naka-register sa Gcash para ma-detect nyo yung phone. Pero Dasmariñas, Cavite, naka-address sa kanya. Lalabas kasi talaga dyan Dasma. Kasi dati nakakasakot dito Dasma. Nung wala pang McDo dyan. Is may McDo na dyan. Message mo, boss, para sa mga ganyang tao, para naman nakaano sila sa mga rider katulad nyo. Ako kasi, boss, Hindi, yun ang message nyo naman ako. oo nga, hindi, ito, unawain ko lang si bossing. Ito naman wala akong kahit anong order ngayon. Uulitin ko lang mga boss, kawawa yung mga rider natin, maaari pa siya masuspend dito. Huwag naman ganyan mga boss, ako naman kung may galit kayo sa akin or may kasalanan ako sa inyo, pero huwag kayong magaganyan kasi katulad yan, masususpend ba si boss? Boss, anong mangyari niya? Masususpend ka? Oo. Pangalawa. Kasi boss, ko ngayon, marami nang nag-hit sa akin, nagagalit. So ngayon, Pwede mo ngayon yan eh. Pwede mong tanggihan. Kung pwede Oo. pinaawa ka sa tao. pero ito, babayaran ko na lang to Hindi ako para magpakita ng tao. Kasi putang ina, hindi biro to mga boss. Magkano lang kinikita ng mga rider? Huwag nyo na idama yung mga rider. Please lang oh. Kung gusto nyo akong balut-subasin, ako na yung tarantaduhin nyo. Kung ano na, sabihin nyo lahat sa akin, yurakan nyo na ako. Iyakin. Murahin nyo na ako sa mga text. Pero yung mga ganito, boss, na naghahanap buhay at lumalaban ng patas, please lang, para hindi na maulit, mga boss. Yung mga basher ko dyan, may galit sa akin, please lang, maawa tayo sa mga rider, Kasi, magkano lahat yan, boss? 1,019. Grabe naman kayo, wala naman kayong awa sa mga rider. Grabe naman yun. Message mo nga, boss, para lang din kasi syempre, Message nyo na rin po naman. kasi baka maulit boss, messagean mo na lang din kasi Dasmariñas ang naka-address din dyan. Sir, kasi may nagmamadali din po ako sa akin nililid ko. Tensya na po yun. Yun naman po tama lang po sinasabi nyo eh. Oo nga. Kung may galit sa inyo na lang po. Huwag na kami dama. Tama. Mga bossing naman grabe naman kayo. Pero Dasmariñas Cavite naka-in-address. Pero Nalabas po talaga yan. mga bossing ko, maawa kayo sa mga rider. Nyor, bayaran mo na nga lang muna to, Nyor. Ayun na kayo, na lang. Nyor, kunin mo. Itang scripted yan. Tapos na raw yung mga sinabi ko raw yun na yun yung sasabihin niya Nahihiya siguro si boss. Grabe, sinagad na. Pati Boss, ang ka? Para alam lang din ng Dito lang po ako sa may McDo, sa Gob. Pakipot pa kayo. Gusto mo rin naman kumain yan. Ayun. lahat medium. Anong ka, boss? Anong app? Food Panda po. Ayan, ang Foodpanda, mga bossing ko naman, please lang, huwag nyo idama yung mga rider. Di ba? Ako na lang tarantaduhin nyo. Grabe order nito sagad Sakto na lang, di ba sabi mo walang handa? Ito na. Ayaw ka tayo kumakanta walang handa. Pero ako mag-aala, syempre, na lang yan tulong natin kay boss. Gawa mga bossing ko. Naman, huwag nyo naman. naman si Kuya nakawalan pa. Pag ito'y tinanggihan ko, wala siya magagawa at hindi wala naman talaga ako in-order. Pero dahil naawa ko kay bossing ko, binlag ko lang mga boss para hindi na maulit at huwag kayong gumawa ng ganyan. Kasi katulad nyo, yung mga ganyang bagay, hindi... Alam mo ang pangalan niya, sabi niya scripted yan. Boss, anong name mo, boss? Para hindi... Nathaniel Santos po. Ayan, Alam mo, magkano? 1,000 now. 1,019. Tika, gentry ka lang din, boss, no? 1,019? Pero boss, 19. boss, hindi mo alam tong yung AC Garage, hindi mo alam to. Hindi po, ngayon lang po ako nakapag-deliver dito eh. Pero hindi ka nag-ano ng Facebook nakaka-scroll, Ay, napapanta. hindi naman po. Ay, hindi ka na. Hindi mo talaga kami kilala totally. O yan mga boss, Mga bossing ko naman. Message mo nga sa mga naggaganyan. Boss, ang ka dyan, boss, message lang ng rider para hindi na maulit. Oo nga. Boss, ano masasabi mo sa mga ganyan, boss?
na Yun nga, mahirap nga po kasi ma-fakebook. Gawa nung kami po yung naaabala mga rider eh. Puta lahat to medium ah. Kung aabunuhan po namin yan, napakalaki naman po yan. 1,019 po yan. grabe naman ngayon mga bossing ko. Lalaki oh. Ano name mo boss? Ulit para lang din alam. Nathaniel Santos. Ayan si Sir Nathaniel Santos, Food Banda Riders. Mga boss, ako na lang, pagsalitaan nyo na ako na hindi maganda sa vlog, ay sa mga comment, pero mga boss, pero yung mandadamay pa kayo ng ibang tao na nananahimik naman at walang kaalam-alam, eh wag naman po ganon. So yun. Tingnan natin yung comment. Udas talaga oh. Hindi daw nila in order pero sakto yung pagkain para sa kanila. Scripted nga ni. Sino niloko nila? Parang bulbul mag-vlog. Yan wala sa hulog ng... Maawa ka sa rider, di ka nga naawa dun eh. Sa mekanikong pinahiya mong gago ka. Tas ngayon gagawa ka ng content na kala mo talaga nanloloko. Ano na nga, maloko mo kami. Pinunaan na niya eh. Dahil alam niyang dudumugin siya ng mga order kaya gumawa na ng vlog. Kasi gumawa na lang ng script, halata pa. Ayun. Ayan na, nag-uumpisa na. Ganyan nangyari noon kay Boy Dila at yung sa San Juan na pinadeliver ang sandamakmak. So yun, aray, 5 kayo at 5 din yung drinks nyo. Para-paraan. Imposible yan. Naggawa lang ng reason yan pero order nila talaga yan. Upal, di ba? So meron pa. Meron pa. May paid booking pa. Eto, sandamakmak na Food Panda pa. Grabe naman oh. Yar! Yar! Ang dahil Food Panda ngayon dyan. Ang dahil Food Panda. Camera, siguro si camera raw. Ne? Sino yung sabi ko na yun? Boss, wala kami order na kaya, boss. Grabe naman kayo mga bossing ko. Inaano nyo naman yung mga rider natin oh. Maawa naman kayo sa mga naghahanap buhay oh. Sa mga nagtatrabaho ng marangal oh. Kunin mo yung number nito isa-isa, oh. Grabe naman oh. Parang di naman kayo naawa sa mga rider oh. Putang ina naman na lang yun. May sumigaw pa niya, scammer, oh. Kala mo. Hindi mo, babalingin ka na rito. Yan din, sir. Grabe naman kayo mga bossing ko. Maawa naman kayo sa mga nagtatrabaho ng marangal oh. Kung gusto nyo nga ako na yung i-ano nyo, ako na i-bash nyo, ako na yung tarantaduhin nyo, huwag na yung mga rider. Grabe naman kayo. Mga nagtatrabaho lang din yung mga yan oh. Gusto pang sabihin ang sabi ni ano, ni Panda, yung customer ang mag-cancel. Wala na, bago na itong ano. Kanina nga boss, binayaran ko na yung unang nag-ano dito eh. Hindi nga kasi problema sa kanila yung rider yung tinatamaan dyan eh. Kaya nga, parang mga ano naman, ako na lang ano yun yung mga, ano naman oh, ako na tarantaduhin nyo. At nga nyo, walang pinag-ibay kay Boy Dila. Grabe naman kayo mga boss oh. Mga naghahanap buhay, nagtatrabaho ng marangal ng patas oh. Idadamay nyo, mga wala namang kaalam-alam tong mga to eh. Oh, boss. Yung mga seller na nagpapasikat kay Boy AC, ito na yung makano, oh. Gumagawa ng pera, oh. Mga rider, oh. Kaya natin i-trap tatlo yan. Walang awa sa mga rider, oh. Ano tayo? Grabe kayo, maawa kayo sa mga rider oh. Ako na lang i-bash nyo, ako na ano nyo. Ako na tarantaduhin nyo, ako na lang. Huwag na yung mag-order pa kayo at dadamay nyo pa yung mga tao. Sila yung mga ano, kasi magkano lang din kinikita nila sa mga bawat dinideliver nilang ano. 52 sa akin sir oh. Grabe naman kayo. Ikaw yung number mo, oh. 0994-766-809. Ikaw yun. Yan ang number mo, boss. Tingnan mo yung mga winanak niya mo, oh. Oh, tingnan mo, oh. Eh, number ha. Oh, mga boss, sabihin niyo naman, cheated to. Ayan, Grabe naman kayo. Ayan, boss, mga winanak niya mo, putangin na mo.
Tingnan mo, mga rider, oh. Nagsusumikap para kumita, oh. Palamukha mo, putang ina mo. Grabe namang mga ano mo to, mga tao naman, no? Kayo yung mga walang puso eh. Kayo yung mga walang puso, yung mga gumagawa nito. Yung gumagawa nito, masasabi ko sa'yo wala kang puso. Ikaw talagang walang puso. Dadamay mo yung mga tao. Grabe. Ayan, boss. Sa sobrang sikat, eto na, oh. Gigyan na, oh. Yan ang... Sobrang viral, sobrang sa kapopost nyo, ito na ang epekto ng tao. Mga rider, walang ano, walang alam. Mga walang kinalaman to, nagtatrabaho ng marangal. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo. Ayop na yan. Ayan, boss. Grabe kasi sila. Siguro, picture lang kita, kasama sila. Grabe naman kayo. Grabe kayo mga boss. Di na kayo naawa sa mga rider. Magpapanda pa sila, oh. Ano yung pinaano sa'yo boss? Sa'yo, anong pina-order sa'yo? Ito sir, kapat kami yan sir. Ano yan? Puro tubig sir. Putang ina. Puro food panda. Oh, gago. Kanina nga unang-unang dinala dito, ano eh. Makdo. Makdo. Tawad siya, no. Grabe kayo, first booking nila oh. Hayop naman talaga kayo. Hindi na kayo naawa sa mga tao. Ako na nga lang i-bash nyo eh. Ako na lang tarantaduhin nyo eh. Huwag na. Lagi niyan genre ton. Ganun. Ganun lagi yung genre niya, no? Pamunas niya, braso. Tangin ng tao ito. Galit na galit yung mga bata ni AC Garage, pare. Meron pa nga siya sinabi kanina, babarilin. Sino kaya yun? Grabe naman oh. Oh, may sumigaw na scammer. Oh, yung rider kanina, may sumigaw na scammer. Gago raw. Nyar, ang dahil food panda ngayon dyan. Ang dahil food panda. Dami nang galit sa kanya, no? Camera, siguro, camera ka raw. Ne? Sino yung sumigaw na yun? Boss, wala kami order na kaya, boss. Grabe naman kayong mga bossing ko. Inaano nyo naman yung mga rider natin oh. Sir! Maawa naman kayo sa mga nag-aanap buhay oh. Sa mga nagtatrabaho ng marangal oh. Kunin mo yung number nito isa-isa, oh. Grabe naman oh. Parang di naman kayo naawa sa mga rider oh. Putang ina naman na lang yun. May sumigaw pa niya, scammer, oh. Kala mo. Hindi mo, babarilin din na rito. Babarilin daw. Sus. Doon pa lang may lumalabas na yung tunay na ugali ng mga tauhan ni AC Garage, mga kaplastik. Sana marinig to ni Makagago na mayroong siyang ganung banta na babarilin niya yung mga taong yun. Totoo naman eh. Nasaktan kasi scammer na kataga. Talaga scammer naman talaga kayo eh. Dahil di mo ilang complain nang nagagalit sa inyong client. Napanood ko yung part 1 ni Makagago na tungkol sa'yo. Napakarami. Sa unang part pa lang ni Makagago, 5 na agad yung nabiktima mo. Tapos ngayon na naman, meron na naman bago. At hindi lang isa, kundi 3 naman ngayon ang insidente na in-scam mong tao. So, anong may tatawag mo doon, di ba? I-scam. Scammer talaga. Di ba? Tapos magbabanta ka na babarilin mo. Talaga na pag-aalataan kayo, talaga mamamatay tao dyan sa Cavite. Diba? Another fake booking. Ang ating naging buyer. Hindi yan, buyer na nabiktima niya. So panoorin natin. Baka kasi ano eh. O yan o. Ang ating naging buyer mga boss, bumisita sa atin. Ayan, boss, ano ba sabi mo sa mga basher ko? Inaaway nila ako.
Di, ano na yan, kaligayahan na nila talaga yan. Boss, yung nabili mo naman sa akin, kamusta naman? Ano naging mahusay naman ang Bago performance? naman ilabas dito talaga yan, nirorotes mo na. Para boss, panisin lang natin sila ng panisin. Kamusta naman ang unit, di ba boss? Katulad yung nabili mo sa akin, goods na Last goods year naman, pa di ba? yan Awa naman ang Diyos. Nagtawaran tayo, napakamura nakuha. May mga minor ka nga lang din ginawa. Ano ba mga minor mong ginawa dyan? Yung lumabas sa sira. Ano lang, mga pambel, tapos yung sa radiator. Ayun. Yun lang naman mga ano, wala pa naman sa makina. Wala pa naman sa... Automatic yun, boss. Di ba? Pag makina, yan ang number na iniingatan namin. Oh, tsaka may mekaniko kayo rito. may sarili- Hindi basta-basta lalabas ng hindi dada sa mekaniko. Tsaka boss, nagninegosyo kami, di ba? Pinaparokis muna. Bago... Road test, checking, tawaran, di ba? O, tinan mo mga bossing ko, ito, panista naman ng mga basher ko na ito. O, tayo na, yung rebo, boss, yung kinuha mo yung rebo dito sa garahe, kung ganing kagwapo, ganun pa rin na maalaga. Boss, nasa tamang pag-aalaga lang, no? Oo, napakal talaga. Oo. Talaga na lang yan. Kasi Kupal. sikanhan yan eh. Pag kinuha mo dito, hindi ka lang maiwasan na may konting lalabas na diferensya. Kala mo, nabenta na yung Ford mo kagabi. Bakit nandyan pa? Bayar ang bayar ba yun? Dito, ang layo. Buti ko mga Hindi boss, yung kaiyan na nga lang din di ba? Na kahit pa paano mahiya ka man lang. Ako hindi ko kayang gawin yun, boss Yung may mabili ako, tapos inabot sa akin sa daan, ibalik ko doon. Puta, ako na mismo yung na mahihiya Di ba? Doon sa napagbilang ko Totoo yan kasi bago mo ilabas i-rotate mo na pagkot-ikot. So, pagka may naramdam kang diferensya, di mo nang kunin. Di ba? Saka hindi naman pinilit yan. Oo. Wala tayo sa pilitan Busang ano. Ito mga bossing ko si Ampol lang. Tapos ano? Bayar natin to si Boss Oma, tiga? Imus Cavite yan mga boss. So yun yung nabili niya sa ating Toyota Revo. Nandito nga pala yung 3 idiots. Ha? Ay 4 idiots na ba? Ayan Ay, Aljur! Jur! Hindi mga bossing ko, mabalik lang tayo yung nabili ni bossing ko. So bumisita si boss dito sa atin. Okay naman boss. Gusto mo daw magpalit ng manual? Bala ko nga kung May mapiling manual. So ano naman yung boss, talagang subok na may nabili mo sa AC Garage. Oo. Talagang legit yan. Walang Boss, pagtanggol mo naman ako boss. Sabihin na naman magka-mag-anak tayo niya. Sabihin na naman pinapunta ka dito. Mga comment boss, ganyan Sabihin na naman magkakilala lang. Kita ko na sa mga talagang basir mo. Talagang ayaw ka ng tigilan. Ayaw talaga Sikat boss, ka na no? kasi. Kaya ayaw ko na tigilan Talaga boss, pag sumisigat po pala talaga ganun po no. Oo. Siyempre, gagawa ng paraan talaga. Nakakalungkot nga lang dito sa Pilipinas. I'm crying na po. Naiyak na ako. Ano ba yung binalik sa'yo dito ka Toyota Adventure? Adventure. Yung pagbukod Boss, sa okay. radiator bumubulwak. Ay, dito Boss, pa, makikita mo na yun. Galing po sila sa biyahe kasi noon din. Tapos, pinark dyan. Normal naman po siguro talaga pag mainit ang makina pag nirev mo bubulwak. Tama ba yun? Ulul. Ang chip mechanic natin, para siya mabash. Hindi boss, ganun naman po pag mainit ang makina, tapos bubuksan mo, normal na may onting bubulwak. Diyan di ibig sabihin ng pag bumulwak Onting Boss, bubulwak. nung nirev ko naman nung stable naman, napakaganda nga circulation, kaya ka nausi circulation Bo, kaya sumigat sa circulation Bo, di ba nung pinakita ko naman, ganda circulate? Di ba nung nirev ni Alan? Totoo naman Saka chinek nila yun. Binuksan yun bago nag-test drive. Tsaka yung mekaniko kasi na nagsasabing may tama yung sakyan natin, hindi naman siya kasama nung binili. Di ba? Bago pa lang, sinama na nila sa pagdili. Hindi siya kasama boss Nung ibabalik, kasama na. Nung galit na dito pagdating dito. Di ba boss? Yung... Kung saan lang kinugot sa mekaniko. Ibig sabihin ko boss doon, una pa lang pala kung dapat sinama nyo na yung mekaniko. Oo, yung umpisa pala pagbili. Ay kami nga, bumili sa'yo. Walang kami. Kasi ano daw lang tiwala. Kadalasan naman boss, Ba't gabi? Nakita natin yung video, hindi naman gabi yun. Diba? Halata talagang kupal Kumita pa si tatay, sumunod lang sa direct. Suportado ng nanay mong maggancho. Ayun, kuha pa tao tapos paliwanag mo yung transparency. Favorite line mo yun. For the content lang yan, kunwari benta pero nandyan pa rin. Hindi naman nababawasan yung mga nasa garahe niya Kaya wag na natin pakinggan yan.
Ito pa, yung working student daw na nabiktima ng fake booking. Tingnan natin. Kawawa naman, puta. Ano talaga? Makikusap siya eh. Grabe kayo mga boss, oh. Namangyak-ngyak na yung rider, oh. 3,000 yung ano, oh. Hindi na kayo naawa sa tao. Na from the start pa lang, alam na niyan 3,000 yung babayaran niya. Di ba? Alam na niya agad. Ako po. 3,000 po. Kinausap ko na po yung customer service. Kaso wala daw po talaga silang Pero magagawa. siguro- kahit i-return daw po sa vendor, di pa rin daw po talaga makakancel. Grabe kayo, kawawa yung tao, oh. Sobrang kawawa si ano. Boss, Anong pangalan mo, boss? Mark Lawrence po. Teka, saan ka? Sa FCI, Langkaan. Nag-aaral ka ba? Bali working student po. Tangina, oh. Pumunta kita niyo naman, oh. Working student, to. Grabe naman kayo. 3,000. Ay, silang 1,000 po yun. Grabe, magkano yung ano dyan, total? 3,002 po. Hindi na kayo naawa sa tao. Eto, taka na, pag di ko binayaran to, wala naman talaga, di ko naman talaga mababayaran, di namin order. Di ba? Kaso maputa nakakawa yung tao. Grabe kayo. Hindi na kayo naawa. Gabing-gabi yung nag-aaral pa yung tao, tapos nagtatrabaho. Mga tao, sabi ko, ako na i-bash nyo, ako na i-hate nyo. Huwag na kayo mandamay ng ibang tao. Yung mga lumalaban ng patas, tangina naman, no. Para ng mga gago. Tangina. Kawawa naman to. Paano yan, Yor? boss. Makikusap kayo, boss. Para ano? Paano yan? Wala din po talaga daw magagawa yung customer service kahit kapag i-return. Dati po kasi pwede i-return to vendor. Nakaka-cancel naman daw po. Pero yung kausap ko ngayon, wala po eh. Hindi po talaga. Kahit i-cancel po, hindi daw po talaga nakaka-cancel. Paano kaya yan, Yor? Ano pa pakiusap mo? Saan po? Sakali. Wala po kasi talaga pang abono eh. Hapap na. Kanina kasi binayaran ko na yung ano eh, yung unang order. Diba, Yor? Malaki masyado yun, 3,000. Grabe kayo, hindi ka naaawa sa ano, working student po. Sige. Ano kaya yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ha? Kenny Rogers po. Pati nga po, tangina talaga ng mga Marami taong po, mga ano. Mga gago kayo, tangina naman, oh. Sabi ko, huwag na kayo mandamay ng ibang tao. Mga nagtatrabaho ng marangal to. Nananahimik eh. Ito, mabang Puta, grabe to. Kenny Rogers, oh. tapos may soft drink. Ito pa po, saka isang soft drinks na 1. Sarap yun. Dito talaga naka-address to? Apo, ito po yung pinaka ano. May mga notes pa nga po sila ng mismong AC Garage. Ano number yan, Nyor? Yun Yung din tinawagin yung ko number po. na binlag kanina, Nyor? Oo. Yun yun? 7340 yung... May bago yung asawa, babae yan, Victoria. Wala pong sumasagot. Victoria, babae yan, babae. Ano? Ano, grabe kayo. Ano pang babayad dito ng tao? Paano kaya to, Nyor? Bayaran. Hindi, sige. Babayaran ni boss. Ito, lasa to ha. Sa mga riders. Kapag may nakasalubong na lang po ang mga riders, sabihan ko po na wag na lang i-accept yung mga... Oo, pasabihan na lang din. Para- Ano message mo sa ganito nga? Kaya po ko eh. Hindi, sabihin mo lang yung mga nananarantado. Hindi ko ba yan? Sigado, iyak ka rito. Ano po, pag may kasabi natin kasi may issue po kayo, wag naman damay ng iba. Kasi maraming naapektuhan eh. Tulad ko po, imbis na maituloy-tuloy yung biyahe, hihinto pa dahil dito. Eh kung sabihin po natin hindi Unang niya biyahe mo magawa. ba yan? Hindi naman po, patapos na nga po talaga sana eh. Grabe, nakakaawa niya. Nag-aaral ka. Oh, second year po. Second year. Saan ka nakatira? Sa FCI lang po. Tapos ang school ko Hindi sa ka may scheduled ha. Kapsu. Hindi ka scheduled to. Pakita mo nga yung order. Tsaka yun po. Hindi, yung details. Yung details. Ayan, pakita natin lahat Yan. para... Hindi tangina po naman ito scripted. Gagawan po ng netizen na akala mo magandang damdamin pero ito nandadamay. Ito Nandadamay. Ito, pag hindi ko binayaran to, kawawa siya.
Eh kung ba, ano bang, Mike, pakiusap mo? Wala po kasi talagang pang-abono at kawawa din po talaga din. 3K. Laki po nun. Kasama ka na ba? Ilang araw wala po. Student po talaga. Focus po sa school. Grabe kayo. Wala akong masabi nyo. Naano ako sa mga taong ito, katulad nito eh. Diyan ako nalulungkot eh. Sabihin, Ako nga, kahit tsurakan nyo na nga ako, sa akin yun na lahat ako na sabihan nyo ng hindi magaganda eh. Pero yung ganitong kanina napakarami. Food Wala, Panda. hindi ko talaga yun grabe. Hindi ka lang working student. Ano ba kinukuha mo? HM po. Saan nag-aral? Second year sa Kabsu. Baka sabihin naman nila, Pero, in-interview ka namin ha. yan, nung tinawagan mo, tutok mo saan yun yun? Ito yung gamit. Pwede naman po tawagin. Nung tinawagan mo, sumasagot naman, anong Wala sabi? po. Ano siya, parang block number Hindi, po. bago mo to kunin, siyempre tatawagan mo muna yung Ang sa number. Food Panda po, kusa po silang papasok. Tapos pupuntahan po namin sa vendor. Tapos from vendor po, pupunta na po kami sa may Hindi mo location. muna dinouble check. Hindi ko din po kasi alam na may ganito po pala na isa issue sa inyo. Di rin po ako nasabihan ng mga riders kanina. Marami din po ako na kanina eh. Nakasabay. I-group chat mo na lang ha. Tsaka po ako sasabihan. Ano mo na rin ngayon, message mo na sa, kung may group chat kayo, Apo, sabihan mo na apo. sa Easy Garage ka mo, Wala mag-order. Oo. Ano ka ba, Food Panda? Apo, Food Panda. Ano naman. Grabe ko yung dami nito. Hindi na kayo naawa sa tao. Ilan tao ka na? 23 po, kaka 23 lang. Tangina, grabe. Saka mas mga doon boss, working student boss. Uy, yung puta yung gumagawa ng ganito, tangina, hindi maganda yung ginagawa mo. Nakakaperwisyo ka. Hindi maganda yan. Eto, babayaran ko na lang kasi naawa ako Last dito. na to, last na. Last na to hindi na ako mag-ano para... Kasi tangina naman. Ang dami naman ito. Ano ba sabi niyo kanina sa'yo? Para nakikiusap? Ano ba pakiusap mo? Nakikiusap na yung puyaran po kasi wala din po akong pang-abono talaga. Magkano lang po kinikita namin dito? Mababa po yung 1,000. Wala pa nga ito, minsan minimum lang kapag matumal. Panggas pa po, mga ganun. So parang wala din po talaga. Grabe nun, tangina naman. Wala kayong awa. Hindi na kayo naawa sa tao. Grabe kayo. Dito po. May pera na naman. Wala po yan boss. Ito oh. Pabayaran ka namin oh. Din ako bot. Puta may nagpapaano naman. Indirect naman. Grabe naman yan. Sunod-sunod nga daw, nakapang 10 na nga. Pang 11 ka na daw boss. Wala yan boss, scam yan. Grabe kayo, hindi na kayo naawa sa mga nagtatrabaho ng marangal. Hindi naman sa akin ang nito, doon sa mga taong na peperwisyo nyo. Ako na lang, kung ako na may, tangina, grabe naman ngayon. Hindi na kayo naawa sa mga tao. Working student to, si Bossing. Wala boss, scam. Scam yan. Scam. Grabe naman ng putang. Ayop talaga kayo, hindi na kayo naawa sa mga tao. Sabi ko nga, ako na yurakan nyo, ako na pagsabihan nyo ng mga hindi maganda. Ako na yung nyo, tarantaduhin nyo. Pero wag naman yung mga taong nagsosurvive lang din dito sa Pilipinas Ang dami-dami pwedeng gawin Tangina, pangungupal pa yung ginagawa nyo. Parang ikaw rin eh. Napakasimple Upal, lang naman yung naging problema dito sa amin ni tatay Pero dadamay nyo yung mga ganitong klaseng tao na lumalaban ng patas sa buhay. Wag naman ganon. Hindi maganda yan. Ano Nyor, bayaran ba natin to? Ambag ka. Oo, sige. Magkano ba na total? Ito po, 3,000 to po. Babayaran natin ng buo yan? O sa akin na yung tuto. O sige, sakin. O yan bibigay pa si Junior Ay, 1,000. Kaya ito. Ha? Kaya ito, 1,000. Basta boss, wala na ha. Ito, ebidensya to. Nag-vlog kami na wala na kami tatanggaping order o kahit ano pa man. Pagkapalalo kami, dalawa kami dito. Working student hindi na sila naawa. Ano masasabi mo sa ganyang tao? Ay, sino ngayon ang masama? Sino mabuti? Kami, pwede namin tablahin to. Hindi namin kayang gawin kasi nga naawa kami sa tao. Kayo, nilisin ko na kunwari mabait,
tangkis ng patya, pero ito ginagawa nyo. Pag daan to, pwede. Option namin yun. Wala pa yung order eh. O kaya lang. Pero sa ngayon, wala na, tabla na. Dahil malaki na eh, Makati na. Pero sa mga rider, sabi mga boss, Anong sabihin mo na lang din sa mga rider? ganun ka, i-check ka naman eh. Punta ka na eh. Ito babayaran namin, hindi po, wala kami andito. Pwede namin dito totoo. na-blend ka namin. Kapag sana maging aware lang din lahat, hindi lang about sa riders. Kasi pati mga TNDS, nadadamay na din. Please naman wag na kayo mandamay na ibang tao doon sa problema ko. Hindi naman ako presidente. Para pagbigyan niyo pa ako ng oras para 'di ba? Gantuhin. Hindi naman ako yung naapektuhan yung mga taong magkano na lang din nagtatrabaho yung mga 'yan para makapag-survive sa buhay. Ito si working student pa para may baunin, makapagbayad sa mga sa tuition niya. Grabe naman kayo. Ito naman dapat talaga hindi ko na para bayaran pa. 'Di ba? Kasi wala naman talaga akong order boss eh. Pero dahil yun nga na kami sa boss, naawa naman kami. Pero ulitin ko lang sa mga nanggagago, huwag kayong mangdamay katulad yan, mag-order kayo. Ang niyan, pag hindi ko binayaran to, wala namang magagawa to si boss eh. 'Di ba? Pag hindi ko binayaran to, wala siyang magagawa. Pero dahil naawa nga kami at dyan sa mga pinaggagawa mo, kung sino ka man na nag-order nento na mga kung ano-ano dito sa garahe, sa bahay, grabe ka naman, mag-isip ka naman na ang tao ay naghahanap buhay. Katulad kanina, napakarami riders boss, search mo Boy AC Garage. Ay, ako po yung sa nakaraan nga po. Manoorin mo, ngayon kanina lang din, mga Food Panda. Eto, last na to, babayaran ko last na to kasi ito, estudyante si boss. Nag-aaral pa to, working student. Magkano ba kinikita mo dyan, boss? Kapag okay naman po, siguro nasa 800 to 1,000. Pero pag matumal po, wala pa po eh. Parang 600 tapos minus gas pa po. Bali mga 500 lang. Yun grabe, di na kayo naawa sa tao. Hindi boss, ko lang to binibidyo para for awareness. Sige po. 'Di ba? Para makita ng mga tao na yung ginagawa nung kung sino man yung nagbubuk ng ganito hindi maganda. 'Di ba? Kaya din po pala aware yung nandun mga tao doon na kapag sinabi ng parang AC Garage. Matik na sa labas na po kasi agad sila eh. Opo. Ano sabi? May tao doon. Kung AC Garage daw, dito po agad, dumiretso. Kasi yung pin po, lagpas pa konti dito eh. Kaya yun po. Grabe. So ito, may sagot yan. Ito, sabi ni Makagago rito, Boy AC Garage, gagawa ka na lang ng storya, binuking mo. Ang sarili mo, self-mukha mo ang delivery rider to, di ba? Nanaloko ko noon ng mga bashers mo. Na-deliver sa'yo kahit hindi ka naman nagpapadeliver. Ang tanong, bakit yung CP mo ng delivery rider nakakonect sa wifi nyo? Scripted na naman. Nagmamaro. Nagmamaro ka na naman. Ayan. Tingnan natin. Nakakonect daw yung wifi. Kitang-kita nga dito na nakakonected yung wifi ni AC Garage, mga ka-plastic. At nakalagay dito, General Trias, Cavite, na kung saan address po yung diba? Kenny Rogers, Manggahan. 3,002 pesos. Imposible naman yan na magaya yung kanyang active, arrive in 1 minute. Diba? Halata talagang bogus, mga ka-plastic. Sabi nga sa post, galing mo MG, imposibleng makikonek yan rider. Laging data gamit niyan. Totoo. Mga nga nagpapanggap na working student pa yan dahil nakita naman natin, di ba? Yung kanyang motor, yung mismong lagayan ng pagkain, walang nakalagay na something Kahit nga yung helmet niya o uniform niya wala man lang uniform ng Food Panda, mga ka-plastic. So nabobo ko na siya, mga ka-plastic.
Meron pa nga dito, lipat bahay naman daw. Eh no, grabe naman kayo mga ano naman, yung mga may galit naman sa akin, no? Sa akin na lang kayo magalit, wag na sa mga nagtatrabaho ng marangal. Paulit-ulit naman, no? Maawa naman kayo sa nagtatrabaho ng marangal, no? Mga walang kinalaman, no? Taga, saan pa kayo nang galing yan, boss? Dito rin lang. Malapit lang. Nakapagkatipid ako dito. Buti ka malapit lang. Pero taga saan pa kayo niyan? Silang? Anong binok dyan? Anong kukunin nyo raw? Lipat bahay daw. Puta, ano nakalagay dyan? Bulwak radiator. Patingin. Tanga na, oh. Mga gago talaga. Dito, wala na, binura na eh. Naburan. Pero sa inyo, hindi na. Pero hindi niyo po ano yung ano ngayon, no? Yung viral ngayon na ano, sa Facebook. Hindi po. Mga boss, mga ganyan, no? Walang mga kinalaman tong mga to. Sayang na ano. Nadadamay ang oras nilang kinakain, lumalaban ng patas. Magkano lang kinikita nila sa ganito, oh? Alam ba mapapalaan nyo pag nanggago kayo? Feeling nyo ba sa akin yung ano nento? Ako matatamaan? Sila yung matatamaan dyan, no? Sayang krudo na eh. Diesel. Ang krudo! Tinan mo, ano sila, magkukrudo sila. Putang ina naman, grabe naman kayo. Mag-isip naman kayo. Kahapon napakarami dito, boss. Para may ano lang di kayo. Kahapon mga food panda riders. Oh, Kaya nakalagay, lipat bahay. grabe naman kayo. Mga wala kayong puso. Sabi ko nga, ako na lang, i-bash nyo na ako. Ako na lang i-bash nyo. Alam ko hindi rin totoo tong lipat bahay na to eh. May post si Makagago rito eh. Ito. Yan. Parang hawig, no? Paki-imbestigahan. Ayun. Mapapansin nyo yung driver na sabi lipat bahay. Ay siya rin yung umorder ng blue na Toyota Adventure ko. Adventure ba to? Tama. At ngayon, siya rin yung lalaki na nasa video na kung saan ay lipat bahay daw. So yun. Booking na naman mga ka-plastic. So nangangahulugan lahat ng mga kinontent ni AC Garage ay 100% scripted mga ka-plastic. Diba? Scripted yan. Yan din yung buyer nila eh. O, peking buyer na hanggang ngayon nandyan pa rin yung sasakyan, nakaparada pa rin sa kanilang garahe. Tapos ito rin po yung taong nagpanggap na parang lipat bahay daw. Rent-a-car. Napaghahalataan nga talaga mga ka-plastic na talagang gumagawa na lang ng istorya. Tulad kanina, di ba? Saan ka makakakitang delivery rider ng Foodpanda nakakonek sa wifi nila? O di ba gago? Halatang-halata naman talagang scripted. Tapos tinanggap nila yung 3,000 and 2 pesos na halaga ng order nila. Na hindi daw order nila. Pero order nila yun. Mathematically yan. Talaga hindi na sila bumibili ng lutong bahay. Puro fast food na yung kinakain nila. Matik naman yan. Kakasakit naman sa cancer itong hindot na to eh. Kaya hayaan mo lang silang kumain ng kumain. So mapag-aalataan talaga na yung taong nasa video at ang taong bumili ng sasakyan niya di umano na asul na Toyota Adventure ay iisang tao lang. So no need to investigate kasi naka long sleeve po yung tao. Then dito sa pangalawang video hindi siya naka long sleeve dahil may tattoo. So malinaw na yung taong nasa video ay iisa lamang. At pawang mga scripted din yung mga sure buyer niya. Para lang may pamukha sa mga tao na nalolokohin pa niya na meron talagang bibili sa kanila. Since nasira na kasi ang pangalan nila eh. At wag na talagang tangkilikin yan. Sana nga imbestigahan to ng gobyerno eh. Kung talagang lihitimo ang kanilang tinitindang sasakyan. At kung meron ba talaga silang permit ng DTI
o business permit man lang na nagpapatunay na legitimate ang kanilang binibenta sa sasakyan. Baka mamaya tumatanggap din pala ito ng mga nakaw na sasakyan tapos binebenta pa ito sa mga biktima nilang buyer. Kaya tingnan mo, halimbawa na lang yung kanina, di ba? Yung ating sinabi kanina na may isang netizens na kinupal din niya, hinaranan ni Agile ng 90,000 yung adventure na green. Tapos binenta pala niya dun sa isang client niya na nagreklamo din ng halagang 150,000 o 165,000. So tumubo siya, pumaldo siya ng 75,000. Kaya ganun-ganun lang, di ba? Kumbaga yung yung nabenta na binebenta pa. Di ba? Yung sira na hindi naman inayos, binenta pa ng sira ulit. So ganito kakupal lang nila lang na ito, mga ka-plastic. So awareness na talaga ito na sana pakiusap lang, sana maribisa ito ng ahensya ng gobyerno kung talagang lihitimo yung kanilang negosyo. Baka mamaya illegal po ito at wala naman pala talagang permit to. Tapos nag-ooperate sila ng without anything na legal documents about sa kanilang negosyo. Tapos nag-ooperate sila. Tapos malaya silang nakakagawa ng illegal. Diba? Sobrang dami na nagre-reklamo sa taong ito eh. Sa sobrang dami, sapat na yun para kasuhan nitong si Agile Del Mundo, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ang matagal babulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.